KBN Coronadal Broadcasting Network. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang KBN Coronadal Broadcasting Network. Tinig ng katotohanan ang inyong sandigan sa balitang totoo, makabuluhan at para sa bayan. Ako si Ruel Campos. At ako naman si Jushel Barte, mag-aatid ng tapat at maasahang impormasyon. Una sa serbisyo. Una sa balita, ito ang Sentro Balita. RMMCMI nagsagawa ng White Friday Candlelight Prayer Rally laban sa katiwalian. Malakas na lindol na may 7.6 magnitude yumanig sa Davao Oriental. Presyo ng bigas muling tumaas sa mga pamilihan sa Coronadal City. Mula sa RMMCMI kung saan idinaos ang White Friday Candlelight Prayer Rally bilang simbolo ng pagkakaisa at paninindigan laban sa katiwalian. Nakatutok ngayon si Kyle Zelda, live sa Ramon Magsaysay Memorial College para sa buang detalye. Magandang araw, Jushel. Narito tayo ngayon live sa RMCMI kung saan ginanap ang White Friday Candlelight Prayer Rally. Layunin ng aktibidad na ito ang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga estudyante, guro at kawani sa panawagan para sa katapatan sa pamahalaan at sa lipunan. Kasama natin ngayon sina Alona Pandian at Jana de la Cruz upang hibagi ang kanilang karanasan. Ano po ang ibig sabihin para sa inyo ng White Friday Candlelight Rally Prayer na ito? Para sa akin, ang White Friday Candle Rally ay sumisimbolo ng payapang pagpoprotesta laban sa katiwalian na hindi kailangang gumamit ng dahas upang manindigan para sa bayan. Para sa akin, ang White Friday ay sumisimbolo para ipaglaban natin ang ating mga karapatan sa laban sa mga korap na mga tao. Isang inspirasyong hakbang mula sa RMMCMI tungo sa mas tapat na lipunan. Mula rito sa RMMCMI, ako si Kyle Zelda, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Balik sa iyo, Jushel. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga kabataan ng RMMCMI sa kanilang paninindigan para sa katotohanan. Kalunos-lunos ang sinapit ng ating mga kababayan matapusang malakas na lindol na may 7.6 magnitude na yumanig sa Davao Oriental. Magandang araw, Ruel. Matinding pagyanig ang naramdaman ng mga residente dito sa Davao Oriental bandang alas 9 ng umaga. Ayon sa PBOX, tumagal ng halos 45 segundo ang lindol ng may lalim na 32 kilometro. Mula sa Mapas School sa Matina, Davao City, nagpanik ang mga estudyante matapos magsimulang umalaw ang kisame ng silid-aralan. Maririnig sa video ang mga sigaw ng mga estudyante habang isa-isang nagtatanggal ang bahagi ng kisame at mga ilaw sa bubong. Samantala, sa Davao Oriental, nakunan naman ng isang residente ang pagbagsak ng kisame sa kanilang opisina habang patuloy ang malakas na pagyanig. Ruel, patuloy pa rin nag-iinspeksyon ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga gusali dahil sa aftershock na maaaring mararanasan. Lloyd, may update na ba sa kabuoang pamilyang naapektuhan ng lindol? Ruel, ayon sa NDRRMC, nasa halos 80,000 na pamilya sa bahagi ng Davao Oriental ang naapektuhan ng lindol. Balik sa iyo, Ruel. At yan si Lloyd Ambas, live mula sa Davao Oriental. Mag-iingat at maraming salamat, Lloyd.
So, yun na nga. This is it, Pansit Canton! Add sarapiness to any moment with Lucky Me Pansit Canton. Choose sarapiness. Ramdam na sa ilang pamilihan sa lungsod ng Coronadal ang pagmahal ng bigas dahilan upang umaray ang mga mamimili. Nakatutok si Jel Asuncion para sa kabuuang detalye. Magandang araw, Ruel. Narito tayo ngayon sa pamilihan sa Coronadal kung saan ramdam ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng bigas nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa mga tindero, tumaas ng halos 2 piso kada kilo ang presyo ng regular milled rice habang ang premium rice ay umabot na sa mahigit 47 pesos kada kilo. Dahil dito, napipilitan ng ilang mamimili na bawasan ang kanilang binibiling bigas upang magkasya ang kanilang budget. Kasama natin ngayon si Ate May, isa sa mga nagtitinda rito sa pamilihan. Ate May, ano po ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas? Tumaas talaga ang presyo ng bigas dahil sa kakulangan ng supply at dahil din sa masamang panahon. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy nilang babantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng bigas, upang maprotektahan ang interes ng mga mamimili. Mula rito sa pamilihan sa Coronadal, ako si Gian Asuncion, nag-uulat para sa Balitang Bayan, Tinig ng Katotohanan. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Maging mapanuri, manatiling ligtas at makiisa para sa katotohanan at pagbabago. Ako si Ruel Campos. At ako naman si Joshelle Barton. Ito ang Sentro Balita, Tinig ng Katotohanan. Magandang araw, Pilipinas! Upang umaray ang mga mamimili. Kala natin ang So, yun na nga. Kita ko lang. Ito yung tao eh. Yawa